Magandang araw sa inyo mga bata! Halika, may babasahin tayong isang napakagandang kwento. Ang pamagat nito ay Si Pilandok at ang Mga Buhaya. O, tanong ko lang handa na ba kayong makilala ang bida natin? Sinasabi na siya raw ang pinakatuso, pinakamatalinong hayop sa gubat. Kahit maliit lang siya, yung isip niya, nako, kayang-kaya niyang talunin kahit sino. Tara na, kilalanin na natin siya. Pero teka muna, bago natin makakilala ang ating bida, may babala muna mula sa ilog. Pakinggan nyo! Kinakain namin ang sinumang tumawid sa ilog. Ayan, ang sabi ng pinunong buhaya. Naku, mukhang delikado yata dito. At dito na nga papasok ang ating bida, si Pilandok, isang munting usa. Isang araw, may pinapagawa sa kanya ang nanay niya. Kailangan niyang kumuha ng matatamis na mangga. Pero may malaki siyang problema. Tingnan nyo nga naman ang problema ni Pilandok. Kailangan niya ng mangga para sa nanay niya pero, naku po, nasa kabilang pampang pa ito. Paano siya tatawid? Yung tulay, sira. At ang pinakamatindi sa lahat, yung ilog, puno ng mga gutom na buhaya na nag-aabang lang. Ano na kayang gagawin niya? Alam ni Pilandok na hindi niya kaya ang mga buhaya sa lakas. Kaya naman, gagamitin niya ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang matalinong isip. Pakinggan natin kung paano niya sinimulan ang kanyang plano. So lumapit si Pilandok sa tabi ng ilog at sinabi niya sa mga buhaya, bakit parang 10 lang yata kayo dyan? Agad namang sumagot ang pinunong buhaya. Ano? Hindi 20 kaya kami. Ayan na, mukhang kumagat na sila sa paen ni Pilandok. At heto na nga ang kanyang napakagandang plano. Simple lang. Una, magkukunwari siyang mali ang bilang. Pangalawa, para daw sigurado, hihingin niyang pumila ng maayos ang mga buhaya. Tapos, eto na ang pinakamagandang parte. Tatalon siya sa likod ng bawat isa para bilangin sila hanggang makarating sa kabilang pampang. Galing, di ba? At sinimulan na nga ni Pilandok. Tumalon siya sa unang buhaya, 1, sa pangalawa, 2, 3, 4, 5. Tuloy-tuloy lang siya sa paglundag at pagbilang. 17, 18, 19, at sa huling lundag niya papunta sa pampang, sumigaw siya, 20. Naka-score si Pilandok, ligtas na siya. Oh, sandali muna tayo. May tanong ako sa inyo mga bata. Isipin ninyo, bakit kaya pumayag ang mga buhaya na gawin silang tulay? Ano kayang ugali nila ang ginamit ni Pilandok para malinlang sila? Sige nga, pag-usapan ninyo. Nakarating si Pilandok sa kabilang pampang at namita siya ng napakaraming mangga. Ang sarap, kumain siya hanggang mabusog at nakatulog pa nga. Pero nung magising siya, na-realize niya, kailangan na niyang umuwi. At isa na namang pagsubok ang naghihintay sa kanya. Nung sumilip si Pilandok sa ilog, sobrang tahimik. Sabi niya sa sarili niya, siguro umalis na sila. Kaya dahan-dahan siyang lumusong sa tubig para lumangoy. Pero nung nasa gitna na siya, biglang nagsulputan ang mga buhaya sa paligid niya. Naku po, patibong pala yun. Ayun na nga, napapaligiran na si Pilandok. Wala na siyang matatakbuhan. Kailangan na naman niyang pagganaay ng kanyang matalas na isip para makaligtas sa tiyak na kapahamakan. At sabay-sabay na nagsalita ang mga buhaya. Ikaw ang gusto namin dahil masarap ang iyong atay. Hala, gusto pala nilang kainin ang atay ni Pilandok. Ano nang gagawin niya ngayon? Pero si Pilandok, imbes na matakot, nagkunwari pang nalungkot. Sabi niya, "Nako, sayang naman, yung atay ko, iniwan ko sa bahay. Alam niyo na, ayaw kong mabasahe." Grabe, ang laking kasinungalingan, pero mukhang naniwala ang mga buhaya. At para lalo silang makumbinsi, may alok si Pilandok. Sige, ganito na lang, ihatid ninyo ako pabalik doon sa pampang, tapos kukunin ko agad yung masarap kong atay para ibigay sa inyo. Sumakay agad siya sa likod ng puno ng buhaya. At dahil sabik na ang mga buhaya sa atay, ayun, dinala nga nila si Pilandok pabalik. Isa pang tanong, hulaan nyo nga mga bata, sa tingin nyo, tutuparin kaya ni Pilandok ang pangako niya? Babalik pa kaya siya para ibigay talaga ang atay niya? Bakit sa tingin nyo? Naghintay ang mga buhaya. Sigurado na sila na matitikman na nila ang atay ni Pilandok. Laking gulat nila. Natanaw nga nila si Pilandok na pabalik. Pero parang may iba siyang dala. Ayan na nga, bumalik si Pilandok.
Pero hindi atay ang dala niya, kundi isang malaking putol ng kahoy. Nagtaka ang mga buhaya, pero natuwa pa rin sila. Baka daw kasama doon ang atay. Ano na naman kaya ang huling plano ng ating bida? Huminto si Pilandok sa pampang at sumigaw siya ng malakas. Mga kaibigan kong buhaya, sa sobrang tagal ko, lumaki ng husto ang atay ko. Kaya may paligsahan ako. Kung sino sa inyo ang may pinakamalaking bunganga, sa kanya ko ibibigay ang dambuhalang atay na ito. Dahil sa pagiging mayabang at sakim, agad-agad sumigaw ang pinunong buhaya. Ako yun! Ako ang may pinakamalaking bunganga sa lahat! At ibinukan niya ang kanyang bibig ng sobrang laki. At sa isang iglap, habang nakabuko ang bibig ng pinunong buhayak, tumakbo si Pilandok at mabilis niyang itinukod ang dala niyang kahoy sa loob mismo ng bunganga nito. Sinubukan ng pinunong buhaya na isara ang bibig niya para kagatin si Pilandok pero huli na. Hindi na niya maisara ang bunganga niya dahil sa nakasaksak na kahoy. Natalo na siya ni Pilandok. At ganoon na nga, sa pangatlong pagkakataon, muling nalinlang ng tusong si Pilandok ang mga buhaya. Dahil sa kanyang talino, hindi lang siya nakuha ng mangga at nakauwi ng ligtas, nabigyan pa niya ng leksyon ng mga mayayabang na buhaya. At dito na nagtatapos ang kwento natin. Ngayon, may huling tanong ako para sa inyo. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan ninyo sa kwento ni Pilandok? Ipinakita niya sa atin na hindi laging lakas ang panalo. Minsan, mas mahalaga ang talino at pagiging madiskarte. Hanggang sa susunod na kwento,